Kabanata 711. Noon, tumayo na si Marvin mula sa kinauupuan niya at papalapit na sa kanila. Pagkatapos ay nakipagkamay siya kay Alexander bago sinabi, "Magandang araw, G. Brooks. Napag-usapan na namin sa telepono. Noong nakaraang araw, sinubukan kitang tawagan ulit kanina. Ngunit hindi ka sumando, panipi. Sobra akong humihingi ng paumanhin, G. Wadley. Kailangan kong malutas ang ilang mga bagay sa paaralan ng aking anak na babae. Ngayon lang, mangyaring patawarin ang aking pagkahuli. Panipi, pinag-uusapan, G. Wadley, sinabi mo sa amin na maghanda ng ilang mga dokumento noong nakaraang araw. Narito ang lugar ng opisina na interesado ka at ang modelo ng showroom ng 4D ng outlet, sinabi ni G. Brooks habang naglabas siya ng ilang mga dokumento. Bago magpatuloy ng mas malayo, narito ang isang pangkalahatang pagkasira tungkol sa pagbabayad. Ang outlet at ang pinagsamang lugar ng opisina ay nagkakahalaga ng halos $5 milyong mula noong binabayaran mo ang buong pagpapaupa. Nang pauna, siniguro kong bibigyan ka rin ng ilang mga diskwento. Panipi, walang problema. Sa ngayon, may upuan lang muna tayo bago talakayin ito ng mas malayo. Sagot ni Marvin habang pinamunuan niya si G. Brooks sa gilid. Samantala, si Raquel ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, kahit na siya ay hyperventilating ngayon. Pakiramdam niya ay naiwan na lamang ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan. Paano ito magiging? Bakit Marvin? Simula kailan siya naging ganito kaganda? Kudlit, huwag moloko ng mataba na ito, G. Brooks, na para bang maiuubo niya ang $35 milyong na cash. Panipi, sinabi ni Jefferson na mukhang labis na nagdududa. Kilala natin siya, G. Brooks. Tiyak na hindi niya kayang bayaran ang dami ng pera. Sinasayang mo lang ang oras at lakas mo sa pakikipag-usap sa kanya. Dagdag ni Raquel, kitang-kita na naguluhan. Hey, kayo ang nagkakamali. Kung hindi mo alam, ang Salford Star Travel Agency ni G. Wadley ay mayroon ng higit sa 200 mga proyekto na nilagdaan. At ang mga numero ay patuloy na tumataas. Sinuri din namin ang kanilang pondo, at mayroon silang halos $8 milyong na halaga sa kapital. Paliwanag ni Alexander habang nakangiti. Kapit ba nila akong tinanggap bilang isang tanga? Na para bang nagkakamali ako tungkol sa isang bagay tulad nito? Nakakatawang mga bata. Kudlit, napanood ng grupo sa purong lagim habang nilagdaan ni Marvin ang kontrata kay Alexander. Sa nagawa na iyon, kaagad na yumuko si Alexander kay Gerald na tahimik na nanunood sa gilid sa buong oras na ito. Ang pagkakita rito ay nagpalakas lamang sa kahihiyan ni Raquel. Gusto lang niyang magrenta ng lugar ngunit wala siyang pera upang magawa ito. Si Marvin naman ay bumili lamang ng 2 buong unit ng sabay-sabay. At isiping ang kanyang ahensya sa paglalakbay ay lumagda na sa higit sa 200 mga proyekto. Ano na nga ba ang nangyayari? Sa pag-sign ng kontrata, nagpasya sina Gerald at Marvin na oras na para umalis. Hindi na rin naglakas loob si Jefferson na tumingin sa kanya, na pinili lamang na panatilihing mababa ang kanyang ulo. Si Raquel mismo ay nag-aatubili na tanggapin lamang ang napakalaking pagkatalo na ito. Pagkatapos ay tinakbo niya si Marvin bago tanungin, Marvin, ikaw, sinimulan mo ang iyong sariling kumpanya. Ano ito? Bakit? Hindi mo sinabi sa akin ang anuman sa mga ito dati. Panipi, ramdam ni Raquel na nag-iinit ang pisngi habang tinatanong. Ay, ngayon ko lang ito nasimulan. Opisyal na kaming tatakbo sa loob ng ilang araw bagaman mayroon pa kaming kaunting mga proyekto na ihahanda. Sumagot si Marvin na walang pakiramdam na kailangan upang itago ito. Nakita ko, kung gayon, tungkol sa kung gaano kakayamanan. Biglang naging, sa totoo lang, wala sa iyong negosyo iyon. Pagkasabi nun ay agad siyang tumalikod at iniwan doon. Hindi, naramdaman ni Marvin na nasiyahan ito at ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa edad. Panipi tuldok. O ikaw, labis na ikinagalit ni Raquel na wala siyang imik. Nakatapak lang siya sa lupa sa galit habang pinagmamasdan ang 2 iniwan sa kanya. Paano ito nangyari? Paano talaga nangyayari ang alinman sa mga ito?
Paulit-ulit na naisip ni Raquel sa sarili ng maramdaman niya ang pagkabigo sa kanyang dibdib. Ito ay halos pakiramdam, tulad ng siya ay handa na upang sumabog sa 1,000,000 mga piraso. Samantala, napagtanto ni Gerald na pagkatapos maayos ang lahat ng kinakailangang mga pamamaraan, malapit na ang tanghali. Sa pamamagitan nito, mabilis na nagtanghal iyan ang dalawa bago sabay na bumalik sa campus. Habang pabalik sila sa paaralan, ang balita tungkol kina Gerald at Marvin na nagsisimula ng isang bagong kumpanya ay kumalat na. Tulad ng wildfire, mayroong mga chismis din na mayroon na silang maraming mga proyekto sa kamay. Kahit na ang dalawa ay hindi pa bumalik sa klase, lahat ng kanilang mga kamag-aral ay pinag-uusapan na tungkol dito, at lahat ng ingay na ginawa para sa isang napakalaking kaguluhan. Kabanata 712, sa sandaling binuksan nilang dalawa ang pinto ng klase, agad silang sinalubong ng sabay na hiyawan at hiyawan. Gerald, Marvin, saan kayo nagpunta pareho? Tinanong ang ilang mga magagandang batang babae habang pinalilibutan nila ang duo. Habang sinusubukan ang kanilang pinakamahirap na magpukaw ng isang pag-uusap, lahat sila ay nakatingin kay Gerald na para bang sinusubukan nilang akitin siya. Kung tutusin, napaisip ng lahat na si Gerald ang nagbigay ng kamay dito kay Marvin. Habang totoo na si Marvin ang direktor ng kumpanya, ang kanyang pangunahing pondo ay nagmula lamang kay Gerald. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng mga batang babae ay nagsisikap na makapasok sa magagandang libro ni Gerald. Ang katayuan ni Marvin ay tumaas din ng malaki, at ilan sa kanyang mga kamag-aral ang lumapit sa kanya upang subukan ang swerte sa pag-uusap sa kanya. Habang ang lahat ay tuwang-tuwa sa paligid ng dalawa, sina Isabel at Stella ay may ganap na kabaligtaran na reaksyon. Pareho sa kanila, ang nagpadilim ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung sa bagay, binyuli nila si Gerald nang hindi nila alam na mayaman siya. Ngayong biglang sumikat si Gerald ng popularidad, nagsisimulang magpanik si Isabel nang lumingon siya kay Fabian. Noon, maraming tao ang may gawin na palibutan si Fabian pagdating ng recess. Gayunpaman, ngayon, wala ring nakatayo malapit sa kanya. Nang makita iyon, kinuha ni Isabel ang pagkakataong lumakad sa kanya bago tinapik siya ng marahan sa balikat. Malinaw na si Trien ay parin na trauma sa kahihiyan mula sa kaganapan ng pagpapahalaga ng donor, kaya't si Isabel ay nakatayo malapit sa kanya upang matiyak na mananatiling kalmado. Siya, nandito ba si Fabian? Tanong ng isang batang babae na nakatayo sa pintuan ng asol. Siya ay, anong problema? Tanong ni Isabel. Nako, sinabi sa akin ni Ginang South na yayain ko siya na lumahok sa kompetisyon ngayong gabi. Gusto niyang gumanap din si Fabian. Sagot ng dalaga. Oh, magaling yan. Nahuli mo ba yan, Fabian? Hinihiling ka ng paaralan. Masayang pasayahin ni Isabel. Ang tanging sagot na nakuha niya sa kanya ay isang bahagyang tango. Nang makita ang kanyang kawalan ng tugon, pagkatapos ay sumabog si Isabel sa kanyang mesa bago bulalas. Hoy, lahat. Ang pagsali ni Fabian sa laban sa taekwondo ngayong gabi. Siguraduhin na pumunta doon mamaya upang aliwin siya. Panipi. Ay wow, bati Fabian. Sigaw ng karamihan sa kanilang mga kaklase. Kung sa bagay, habang malinaw na may pera si Gerald, si Fabian ay isang napaka-impluwensyang figure sa kanilang unibersidad. Dahil ang lahat ay nais na makita siyang gumanap din, lahat sila ay nagsimulang magtungo sa stadium ng paaralan. Tayo na din, Gerald. Ang mga klase ay karaniwang nagtutungo at magkakasamang umupo sa stadium. Panipi, sigurado, sagot ni Gerald. Kung sa bagay, sa totoo lang nais niyang manood din. Palagi niyang pinangarap na maging isang martial arts master nang siya ay mas bata. Bagaman dahan daw ang nag-mature si Gerald habang siya ay tumatanda sa pagbibigay ng kanyang pangarap sa pagkabata. Nasisiyahan pa rin siya sa panunood ng mga pagganap ng martial arts. Bukod, kahit may laban si Fabian kay Gerald, hindi talaga nagtampo si Gerald sa kanya. Ang lahat ng mga kadahilanang ito ay kung bakit handa pa ring sundin ni Gerald ang natitirang klase upang suportahan siya. Sa oras na makarating sila doon, medyo masikip na ang stadium.
Gayunpaman, dahil naimbitahan si Fabian na sumali, si Gerald at ang kanyang mga kamag-aral ay binigyan ng mga upuan sa harap na hilera upang lalo silang magsaya para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay matapat na isang napakagandang okasyon, at ang mga nasabing okasyon ay nangangailangan ng malalaking madla at malakas na tagay para sa mga kampyon tulad ni Fabian. Habang naglalakad si Gerald patungo sa hilera ng mga pwesto na nakalaan para sa kanyang klase, napansin niya ang dami ng mga katunggali na nakikilahok. Pati sina Maya at Warren ay nandoon din. Ang isang nakakagulat na bagay para sa karamihan ng mga mag-aaral sa stadium ay ang katunayan na ang parehong Warren at Wyatt ay magkatabi na nakatayo, bawat isa ay nakasuot ng uniforme ng taekwondo. Ang higit na nakakagulat ay ang katotohanan na habang ang lahat mula sa klase ni Warren ay nakahawak sa mga palatandaan habang malakas na pinapalakayan siya, hindi marami ang talagang nagpapalakpak para kay Wyatt. Ginawa nitong halatang halata na alam ng kanilang klase kung gaano talaga ang husay ni Warren. Habang nag-iinit si Fabian, nasulyapan niya si Warren na nagresulta sa agarang paggulat niya. Siya, nandito siya, gulat na sabi ni Fabian. Kabanata 713, nasa sandaling iyon din nang mapansin ni Warren ang pagkakaroon din ni Fabian. Parehas siyang gulat na gulat kay Fabian habang ang dalawa sa paglaon ay lumakad sa isa't isa. Ikaw, ang kampyon ng koponan ng Youth Taekwondo ng Sunnydale, tama, napanood ko ang pambansang laban mo noong nakaraang taon, sinabi ni Fabian, paggalang na makikita sa kanyang mga mata. Ako yan, at nakakuha ka ng pangalawang pwesto sa laban ng Salford Youth Taekwondo ngayong taon, hindi ba? Narinig ko na ito ay isang malapit na sport at madali mong napunta sa pagiging kampyon din. Sagot ni Warren, medyo nagulat pa rin nang makita siya roon. To think na pareho silang inanyayahan ng paaralan na gumanap. Hindi nagtagal ang ibang mga patimpalak at madla ay nagsimulang maghanap sa kanilang direksyon matapos mapagtanto na ang dalawang dalubhasa sa martial arts ay nag-uusap. Naaalala ko na nakakuha ka rin ng medyo mataas na ranggo sa mga nasyonal. Sabihin sa katotohanan, palaging nais kong makipag-away sa iyo. Mukhang ito ay magiging isang mahusay na pagkakataon na gawin iyon, sabi ni Fabian habang nakatingin kay Warren, isang pahiwatig ng pagiging mapagkompetensya sa kanyang boses. Narinig iyon, ngumiti si Maya kay Warren, malinaw na mayabang sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya isang ganap na kaakit-akit na prinsipe, mayroon din siyang mahusay na reputasyon sa buong mundo para sa kanyang mahusay na mga kasanayan sa taekwondo. Ang pagkilala ng kahit na ang mga tao mula sa ibang bansa ay nagsilbi lamang upang higit na humanga si Maya kay Warren. Totoong ito, sagot ni Warren, isang malambot na ngiti sa labi. Nang marinig ang kanilang kahilingan na mag-spar, kaagad na inaprubahan ng pangkat ng samahan ng mungkahi. Pagkatapos ng lahat, dalawang superior martial artist na nakikipaglaban sa bawat isa ay tiyak na magiging highlight ng kaganapan. Ang kampyon ng Sunnydale kumpara sa unang runner-up sa Salford. Ito ay tiyak na magiging palabas na talaga. Kahit na ilang ng mga kalahok ay naipump para sa spar. Pakiramdam ng mas maraming fired ngayon upang ibigay ang kanilang lahat sa kanilang huling mga tugma. Habang patuloy na nakatuon si Gerald sa kompetisyon, naramdaman niyang hinihimas siya ng siko ni Marvin. Kuya Gerald, tingnan mo kung sino ang nakaupo doon. Paglingon sa direksyon na tinuro ni Marvin, nagulat si Gerald nang makita na kapwa nanunood din ng laban sina Jasmine at Mindy. Kulayan mo akong nagulat, hindi ko akalaing nandito rin sila. Tulad ng dati, ang dalawang batang babae ay nagtago ng kanilang sarili sa isang sulok ng stadium, tumanggi na makihalubilo sa sinuman. Hindi nagtagal nang mapagtanto ni Jasmine na nakatitig sa kanya si Gerald. Para sa isang maikling sandali, kapwa sila ni Gerald ay nakipag-eye contact. Gayunpaman, mabilis niyang ikinunot ang kanyang mga mata bago muling tumingin. Pagkakita nito, hindi rin natuloy ang pagtitig sa kanya ni Gerald. Sabihin mo Gerald, nagtataka ako kung napansin mo ito. Ano nga ba ang tinukoy mo? Kaya, ang dalawang Diyosa ay lihim na sumulyap sa iyong direksyon. Kamakailan, lalo na si Mindy, habang pareho silang mukhang
Interesado lamang makipag-usap sa isa't isa, nakita ko si Mindy na nakawin ng mga sulyap sa iyo sa ilang mga okasyon sa panahon ng klase, panipi, at hindi lamang iyon ang mga pagkakataong tititigan kanila. Alam mo kung paano pinagsisikapan ni Isabel na sadyang kalabanan ka. Kamakailan di ba? Sa gayon, tuwing nangyari iyon, kapwa sila mapupunta sa pagmamasid din sa iyo. Hoy kapatid, sa palagay mo, nahuhulog ka ba sa kanila o ano? Paliwanag ni Marvin, pinag-aaralan ang sitwasyon. Ang bigat na kalokohan *T. Wala lang paraan. Sagot ni Gerald habang umiling siya bago ito tumawa. Kahit na parang may gusto siyang sabihin pa, hindi lang makita ni Marvin ang mga salita habang nakatingin siya sa entablado. Nakadikit ngayon ang kanyang mga mata kay Raquel na kakagaling lang sa entablado. Magsisimula na ang laban niya. Habang si Marvin ay nanlamig sa kanya kaninang hapon, siya ay matapat na may damdamin pa rin para sa kanya. Kung sabagay, ang relasyon niya sa kanya ay halos kapareho nina Gerald at Xavier. Iyon ay, bago sumailalim si Xavier ng kanyang marahas na pagbabago pagkatapos makilala si Eunice. Gayunpaman, bago yun, kung nakarinig si Gerald ng balita na siya ay nasa problema, tiyak na susubukan pa rin niya itong tulungan. Ang kinatatayuan ngayon ni Marvin ay hindi naiiba sa dating si Gerald. Makalipas ang 8 minuto mamaya nang tuluyan na naalis sa labas ng bilog si Raquel, paparating na malapit sa kinauupuan nina Gerald at Marvin. Natalo siya sa laban. Napagtanto na nandoon si Marvin, lumingon ito sa kanya habang nakahawak sa dibdib at kinakagat ang ibabang labi. Sa labis na pagkadismaya, hindi lamang niya ito pinansin. Ito ay halos nadama na parang nawala siya ng isang bagay na napakahalaga sa kanya. Mabilis na lumipad ang oras sa pagpapatuloy ng mga tugma. Kabanata 714. Kahit na malapit nang matapos ang kaganapan, ang dami ng tao ay tila lumaki. Nais ng lahat na panuulin ang laban sa pagitan nina Warren at Fabian. Ang buong stadium ngayon ay napuno ng labina sa isang paraan. Ito ay kahawig ng isang abalang beehive. Sina Warren at Fabian mismo ay kasalukuyang nag-iinit. Pareho silang kamangha-mangha. Alam mo, si Fabian ang kauna-unahang runner-up sa aming lalawigan habang si Warren ang kampiyon ng Sunnydale. Taas ang kanilang reputasyon. Panipi. Sa gayon ito ay tiyak na magiging kawili-wili pagkatapos. Sinusuportahan ko pa rin si Fabian. Inaasahan nating magdala siya ng karangalan sa lalawigan ng Salford. Panipi. Personal kong sinusuportahan si Warren. Mukha lang siyang napakakaranasan. Panipi. Halos lahat ng mga miyembro ng madla ay tinatalakay ang buhay na kaganapan sa kanilang sarili, at kasama rito ang mga kamag-aral ni Gerald. Sabihin mo Gerald, sino sa palagay mo ang mananalo? Nagtataka, na tanong ng ilang batang babae habang pinapaligiran nila siya. Sa palagay ko parehas silang magaling. Hindi ko talaga masabi. Panipi. Aba, fair na. Hindi mo ba kilala si Warren din? Dagdag ng isa sa mga batang babae habang hinihimas ang braso nito. Tiyak na pamilyar sa kanya si Gerald. Malinaw din niyang malinaw na ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Warren ay hindi limitado sa taekwondo. Kung siya ay magiging matapat, si Warren ay tiyak na lalabas sa itaas. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na ibunyag ang kanyang personal na opinyon. Bakit mo pa siya tinatanong? Na para bang may nalalaman siya tungkol sa taekwondo? Mayroon kang dagdag na $2 o 2 sa kamay, itigil ang pagsubok na itulak ang iyong mga opinyon sa iba. Ungol ni Isabel habang siya ay lumingon upang masulyapan si Gerald mula sa asol. Para bang mayroon siyang tornilyo na maluwag o kung ano-ano. Hindi alintana ang ginawa ni Gerald, tila ganap na itong tutol. Mismong si Gerald ay ayaw mapalaki ang sitwasyon. Habang alam niya na medyo malupit sa kanya na ilayo ang pansin mula kay Fabian sa naunang kaganapan sa pagpapahalaga ng donor, patuloy na binabastos siya ng walang sigla. Sa sandaling nagsimula ang laban, si Isabel ay patuloy na gumagalaw, malinaw na hinadlang na harangin ang kanyang pagtingin. Tiyak na sinusubukan niya ang pinakamahirap na gawin. Itong mahirap para sa kanya upang tamasahin ang kompetisyon, at ang pag-unawa sa kanyang motibo ay nagsilbi lamang na magpainit ng dugo ni Gerald.
Hindi nagtagal bago maabot ang tugma sa tuktok na sandali. Si Fabian ay na-take mula sa simula pa lamang ng laban, kapansin-pansin. Ang kapwa matulin at walang tigil. Si Warren mismo ang higit na nakatuon sa pagtatanggol, kahit na hindi man lang umaatake. Sa paglipas ng panahon, ang pag-atake ni Fabian ay dahan-daang nagsimulang hamina, bagaman sa hindi sanay na mata ang kanyang paggalaw ay nanatiling matulin, ang kanyang kahusayan sa pag-atake. Kay Warren ay dahan-daang naubos. Nawala na siya, walang emosyonal na sinabi ni Jasmine. Ha? Sino ang nawala? Warren. Ibig kong sabihin ang pag-atake ng Fabian ay naging mabilis at kamanghamanghang. Si Warren, sa kabilang banda, ay naging simple lamang. Nag-champion ba talaga? Siya o lahat ba ay kalungkutan lang? Sabi ni Mindy, habang hindi pa niya nakausap si Fabian dati, kaklase pa rin niya. Kahit na hindi sila malayo-malapit, si Mindy ay magiging mas hilig pa rin na suportahan siya. Hey, gagawin kong simple. Habang ang mga pag-atake at paggalaw ni Fabian ay maaaring mukhang cool, inilantad na niya ang lahat ng kanyang mga pattern sa pakikipaglaban kay Warren sa kanilang sport. Na magkasama, si Warren ay isang matalinong tao upang kumapit sa kanyang mga galaw. Siya ang magwawagi, maghintay ka lang. Panipi, paliwanag ni Jasmine. Ilang segundo matapos sabihin iyon, gumawa ng mabilis na sipa si Warren habang umaatake muli si Fabian. Ang kailangan lamang ay isang solong bihasang at cool na hitsura ng sipa para kay Fabian na ma-knockout kaagad sa lugar ng laban. Nang makita ito, ang karamihan ng tao ay naging ligaw sa mga tagay. Ang ingay na pinalakas ng mga echoes na dulot ng mga dingding ng stadium. Habang ang lahat ay nasa matinding espiritu, si Isabel lamang ang mukhang hindi kapani-paniwalang nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, siya ay pagpalakasan para sa kanya sa lahat ng oras na ito. To think na matatalo siya sa isang simpleng sipa. Pinaramdam nito sa kanya na bahagyang nabigo. Ano ang isang kamangha-manghang sport? Tagay ni Gerald, hindi mapigilan ang sariling kaba. Nang marinig iyon, agad na tumalikod si Isabel at sinulyapan ang mga punyal kay Gerald. Paano ito kamangha-mangha? Tulad ng malalaman mo rin kung ano ang kahangahangang ibig sabihin. Sigaw ni Isabel sa napakataas na tunog. Napakalakas nito na agad na nakuha ang atensyon ng maraming tao na nakatayo sa kanilang paligid. Nakatingin silang lahat ngayon kay Gerald. Kabanata 715. Ano nga ba ang problema mo? Hinalpak ni Gerald. Manalo ka. Kaya natalo si Fabian, big deal. Kung sa palagay mo ay napakagaling mo, bakit hindi ka umakyat sa entablado at lumaban? Tandang pananong-tandang padamdam. Sigaw ni Isabel. Malinaw na simpleng idinidirekta niya ang lahat ng kanyang galit at pagkabigo kay Gerald. Dinampot pa niya ang bote niya at sinubukan ang pagsabog ng tubig sa buong Gerald. Sa kabutihang palad, naiwasan niya ang pagkalunod sa oras. Gayunpaman, siya ay labis na natutokso na bigyan siya ng isang mahigpit na sampal sa mukha para sa paggawa nito. Sa kabutihang palad, pumasok ang kanilang mga kaklase at hinayla si Isabel upang pigilan ang sitwasyon na lalong lumala. Si Maya mismo ay pasulyap na tumingin kay Gerald ng maikling sandali bago ibinalik ang tingin kay Warren na tila nagpapalabas ng isang nagliliwanag na aura. Alam niyang hindi niya hahayaan ang sinuman na mapahamak. Sa sandaling iyon, isang hukom ang umakyat sa entablado at lumapit kay Warren bago sabihin, sa totoo lang hindi ko pa nakakilala ang isang tao na kaedad mo upang hawakan ang gaanong husay at biyaya. Tunay na ikaw ay kampyon ng Sunnydale. Panipi, ang hukom mismo ay tumingin sa kanyang maagang edad na 40, at malamang na siya ay isang tanyag na tao sa larangan. Narinig iyon, pasimpleng ngumiti si Warren habang umiling. Ha, tinatawag mo siyang sanay at mabait. Hindi mo alam ang katutubong ng mga salitang iyon kung ginagamit mo ito upang ilarawan siya. Sumigaw ng isang babaeng boses mula sa madla. Tunog ng labis na inis. Ang pahayag ay nagpatahimik sa lahat, at lahat ng mga miyembro ng madla ay sabay na nagsimulang maghanap ng mapagkukunan ng tinig na iyon. Hindi lamang ang sinumang gumawa ng matapang na pag-angkin na iyon. Ang may-ari ng tinig na iyon ay walang iba kundi si Mindy.
Habang ang dalawang batang babae ay paunang nais na umalis. Kaagad kapag natapos ang laban, ang pagdinig sa hukom na. Hinalikan kay Warren bilang asterisk kasabay ng mga marka ng malalakas. Natagay na napang inis ni Mindy. Hindi niya talaga nilalapastangan si Warren para lang sa kapakanan. Din ni Fabian. Hindi niya matiis ang lahat ng mga papuri na nakukuha ni Warren. Para lamang sa maliit na gawaing iyon. Sa kanya, ang mga tugon ng madla at ang mga tugon ng hukom ay simpleng itinulak ito ng sobra para sa kanyang panlasa. Dahil alam na alam ng lahat kung sino ang dalawa, nananahimik lamang sila at nagmamasid. O sige, sapat na iyan. Sabi ni Jasmine habang sinisimulang hilahin si Mindy ng siko patungo sa exit. Kaya't ipinapalagay ko na nakita mo ang totoong kasanayan noon. Kung hindi mo pa alam, hindi ko talaga alam kung bakit ang bait. Sigaw ni Maya bilang sagot. Habang talagang hindi siya nasisiyahan na marinig ang isang taong nilalay si Warren ng ganoon, pinanood ni Maya ang kanyang dila. Dahil wala siyang ideya kung ano ang tunay na may kakayahan pa. Ang dalawa, pero syempre, screw ang iyong kampyon sa lalawigan. Lahat kayo, ng mga baguhan kumpara sa kanya. Pagmamayabang ni Mindy, habang nakaturo kay Jasmine, bulong nito sa kanya, Jasmine, awayin mo lang siya at ilagay mo siya sa pwesto niya. Si Mindy ay malinaw na kumilos lamang sa ganitong paraan dahil nahuli siya sa init ng sandali. Si Jasmine mismo ang hindi nagustuhan ng ideya. Hindi niya talaga nasiyahan ang pakikipagkompetensya sa iba. Kung nais niyang lumahok sa kaganapang ito, matagal na siyang nag-sign up para dito. Gayunpaman, hindi lamang siya nakakahanap ng anumang karapat-dapat na kalaban na mag-ipit hanggang ngayon. Dahil sa ayaw ng dagdagan pa ang sitwasyon, umiling na lamang si Jasmine at nagsimulang umalis. Huwag ka lang umalis matapos sabihin ng kaibigan mo yan. Halika, labanan mo siya kung maglakas loob ka. Sabi ni Maya na nakasmog. Ngisi sa mukha. Ayos lang, Maya, hindi ko siya aawayin. Alam mong, hindi ako tumatama sa mga kababaihan. Sagot ni Warren habang mahinang tumawa. Nang marinig ang pahayag na iyon, huminto si Jasmine sa patay. Mabuti nga, away tayo. Sigaw niya habang nakatingin sa mata mismo ni Warren. Pumayag lang siya dahil sinabi ni Warren ang pahayag na iyon. Ganito ba talaga ang lahat ng mga lalaki? Inaasahan lang ba nila na ang mga kababaihan ay magiging mahina kaysa sa kanila sa bawat aspeto? Kudlid. Lalo siyang naiinis dito dahil ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila at Mindy ay makisalo sa anumang mahahalagang bagay sa loob ng kanyang pamilya. Ito ang huling dayami para sa kanya. Hell yeah! Bulalas ni Mindy. Oh, lalaban ang ating queen. Panipi. Banal. Anong pakikitungo? Panipi. Matapos marinig ang kanilang pag-uusap, agad na nagsimulang muling magsaya ang madla. Pasimpleng nagkibit balikat si Warren sa kanilang tugon na tila wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, alam niyang hindi niya kakailanganin ang labis na pagsisikap upang manalo laban sa kanya. Kabanata 716. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Jasmine kahit sa oras na ito. Ibinibigay niya ang kanyang uniforme. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang nakapusod at ang buong hitsura ay umakmasa. Kanyang kagandahan ng perpekto, habang ang karamihan sa mga lalaki ay bumubulusok sa kanya. Marami sa mga batang babae ay berde sa pagkainggit. Kahit si Gerald ay nakatingin ang mga mata kay Jasmine. Hindi niya talaga inaasahan na alam niya kung paano makipaglaban. Pagkakita sa kanya, sinimulan ni Warren ang pagpikit ng sarili sa isang itim na guhit ng tela. Ang kanyang pagkilos ay agad na napasubos sa madla. Paano cool at lalaki? Matapos matiyak na ang buhol ay sapat na masikip, pagkatapos ay biniro ni Warren, halika sa akin, ngayon. Habang huminahon ang mga kilos niya, walang imik si Jasmine. Sa halip, binuhusan siya nito ng mabilis na kidlat. Sa isang malakas na kabog, binutukan si Warren sa mukha. Hindi niya nagawang hadlangan o kahit na maiwasan ang atake nito. Napagtanto lamang niya kung ano ang nangyayari pagkatapos na may palabas mula sa ring at malakas na pag-crash sa lupa. Ang lahat ay simpleng naganap ng napakabilis para makapagproseso siya. Nagulat ang mga kasapi ng madla, marami pa nga ang humihingal sa paningin bago sila
Natalo, agad na gumapang ulit si Warren bago alisin ang kanyang kirang. Pagkatapos ay tinitigan niya si Jasmine, laking gulat ng katotohanan na nanalo siya laban sa kanya sa iisang galaw lamang. Nagulat din si Maya, malakas ang batang babae na ito. Medyo, sobrang lakas. Si Jasmine mismo ay cool na bilang isang Pipino. Ang kanyang susunod na hakbang ay upang mangulya kay Warren, hudyat na siya ang susunod na umatake. Sa pakiramdam na kumukulo ang kanyang dugo, sandaling nabulag si Warren sa galit habang siya ay tumungo sa kanya. Bago pa siya nakapagpatong ng isang daliri sa kanya, naglunsad si Jasmine ng isang sipa sa paliparan, pinapunta ulit si Warren palabas ng bilog. Ang kanyang buong katawan ay simpleng bumagsak sa lupa na para bang siya ay isang sirang saranggola. Bukas na ngayon ang mga panga ng lahat. Hindi lamang sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Si Gerald mismo ay pantay. Nagulat, mabuti siya. Kahit nakilala si Warren na magaling sa taekwondo, ni hindi niya mablock ang kahit isang atake ni Jasmine. Ginawa niya ang isang kumpletong lokohan sa kanyang sarili sa harap ng buong stadium. Warren, sigaw ni Wyatt habang siya at ilang iba pa ay tumatakbo upang tulungan siya. Hindi man lamang tumayo si Warren nang mag-isa sa sandaling ito at ang kamay nito ay dahan-daang idinikit sa kanyang sugatang dibdib. Nasa ilalim siya ng napakalubhang sakit at ang malamig na pawis ay tumulo sa noo niya habang tinitingnan niya si Jasmine, respeto na makikita sa kanyang titig. Kahit si Fabian ay hindi mapigil ang humanga sa babaeng nakatayo sa ibabaw ng entablado. Magaling, nakakagulat iyon. Tuwang-tuwa si Isabel, nasiyahan na makita si Warren na ngayon ay napahiya ng isang batang babae mula sa ibang klase pagkatapos natalunin si Fabian. Kahit na kaibigan ni Warren ang kanyang sariling kapatid, hindi niya maiwasang ipahayag ang kanyang kalmado. Hindi alintana ang sasabihin niya, ang natitirang madla ay nagsigawan din ng malakas. Manalo ka, upang isipin na ang kampyon ay hindi maaaring kahit isang daliri sa kanya. Karaniwan sa mga lalaki, nakakabagot, sabi ni Mindy na smugly habang nakatingin sa ibang mga contestant. May ilan pa ba sa iyo na naglalakas loob na haminin siya? Dagdag ni Mindy, ibinaba lamang ng kanilang mga ulo ang mga kalahok bilang tugon. Kahit si Wyatt ay hindi dinadala ang hamon. Kung tutuusin, si Warren ang pinakamagaling sa kanila, ngunit sa wakas ay natalo pa rin siya. Hindi mo ba sinabi na alam mo ang isa o dalawa tungkol sa taekwondo, Gerald? Bakit hindi mo tinatanggap ang hamon niya? Ngayon, sabi ni Isabel habang tumalikod at sinisimulan siya. PP*S, hindi ka lang ba nag-cheer para kay Warren kanina? Anong, meron nakuha ng pusa ang dila mo? Dagdag niya habang kaagad na humakbang, naapakan ang paa sa proseso. Ang bagay ay, nakasuot siya ng sapatos na pang-platform sa sandaling iyon. Nakapikit lang ng ngipin si Gerald sa sakit. Ilipat mo ito, sigaw ni Gerald habang sinisipa si Isabel mula sa likuran, dahilan para malugmok muna ito. Panipi tuldok. Ikaw ang naglakas loob na patulan ako. Hysterically na, sigaw ni Isabel. Hindi niya talaga inaasahan na lalaban talaga si Gerald at papahiyain siya sa harap ng napakaraming tao. Wyatt, sinaktan niya ako. Sigaw ni Isabel, nakatingin sa direksyon ni Wyatt. Kabanata 717. Abala pa rin si Wyatt sa pagtulong kay Warren nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang kapatid. Napagtanto na may isang taong sumusubok na makipag-away sa kanya, agad niyang naramdaman ang isang nagngangalit na galit sa kanyang dibdib habang siya ay sumugod papunta sa kanila. Siya ay nahihiya ng sapat sa pamamagitan ng ang katunayan na wala siyang lakas ng loob na hamunin ang isang batang babae na nagawang talunin si Warren. Kung sa bagay, isa siya sa pinakamagaling na mandirigma sa paaralan. Ngayon na ang kanyang kapatid na babae ay binubuli, simpleng hindi niya pinapayagan ang kanyang ego na durugan pa. Kung hindi siya naninindigan para sa kanya ngayon, tiyak na siya ang magiging pinakamalaking pagkabigo sa kanyang pamilya. Ang galing mo naman, mayroon ka bang death wish o kung ano? Umungol si Wyatt habang inilunsad ang sarili na nagdidirekta ng sipa sa dibdib ni Gerald. O Diyos, baliw si Wyatt. Siyempre siya,
Hindi lang ang lalaki ang tumama sa kanyang kapatid na babae, marahil ay pantay siya sa galit sa sarili sa hindi pagtanggap ng hamon sa kanya. Panipi, alam ko 'di ba, tiyak na aalisin ni Wyatt ang lahat sa lalaking iyon. Panipi, nararamdaman ng bawat isa ang kanilang mga hininga habang ang paa ni Wyatt ay mapanganib na malapit ng mabangga ang dibdib ni Gerald. Gayunpaman, bago pa man maabot nito si Gerald, biglang nasumpungan ni Wyatt ang kanyang sarili na nagpapabilis. Para bang si Wyatt ay isang basurang manika lamang habang itinapon siya ni Gerald sa tagiliran, na naging sanhi upang mahulog si Wyatt sa sahig. Nararamdaman ni Wyatt na ang lahat ng kanyang mga buto ay sabay na nabasag sa sandaling iyon. Niwala siyang lakas na gumapang, habang si Marvin ay paunang nag-aalala para kay Gerald matapos makita ang singil sa kanya ni Wyatt. Siya ay na-freeze ngayon sa lugar, bukas ang kanyang panga. Kahit si Isabel na kanina pa nasa sabik na makita si Gerald na tuluyang nabugbog ay naparalisa sa gulat. Naramdaman ni Gerald ang buong stadium na nakatingin sa kanya. Nananlaki ang mga mata, na sumasalamin sa kanilang labis na hindi paniniwala. Si Maya mismo ay nalugi. Narinig niya kung gaano kagaling ang galing ni Wyatt, at alam niya sa katotohanan na hindi tatayo si Gerald ng isang pagkakataon laban sa isang bihasang manlalaban. Ano iyon? Napakalawak ng isang kahabaan upang masabi na nai-redirect ng Gerald ang kanyang atake nang hindi sinasadya. Jasmine, bulalas ni Mindy nang agad itong tumakbo palapit sa kanya. Nakita ko rin ito, sagot ni Jasmine habang nakakunot ang kanyang mga mata habang titig na titig kay Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ni Gerald ang diskarteng itinuro sa kanya ni Finlay. Ni hindi naisip ni Gerald na gamitin ito. Ang kanyang katawan ay simpleng likas na lumipat sa sarili. Ni wala siyang oras upang ayusin ang kanyang puwersa, na kung saan ay ipinaliwanag kung bakit nararamdamang nasaktan si Wyatt. Ano ang tunay na praktikal na pamamaraan? Habang iniisip niya iyon, lahat ng tao sa hall ay agad na lumaki upang magkaroon ng mas mahusay na opinyon tungkol kay Gerald. Holy Cree *T. Upang isipin na ang isang bihasang manlalaban na tulad ni Wyatt ay one-up. Panipi, oo, matapos talunin si Warren, mukhang may bago na namang kalaban ang ating reyna. Panipi, alam ko 'di ba, Gerald, pumunta sa entablado at ibalik ang aming pagmamalaki bilang kalalakihan. Panipi, ang mga sigaw na tulad nito ay itinapon mula sa buong paligid ng stadium. Kahit na ito ay kamangha-manghang makita kung paano ang Jasmine ay may parehong kagandahan at brawn, ito ay hindi isang kahabaan upang sabihin na ang karamihan sa mga tao doon na dama. Pinahiya na walang sinuman, kahit na si Fabian na ang pinakamahusay na martial artist sa kanilang paaralan, naglakas loob. Hamon sa kanya, ano tayong mga kalalakihan kung hindi natin matatalo ang isang babae? Umakyat ka na sa entablado, Gerald. Talunin mo siya, talunin mo siya, chanted marami sa mga lalaking mag-aaral doon. Tungkol naman sa mga babaeng mag-aaral, nagsimula agad silang mag-chant na ibababa din ni Jasmine si Gerald. Inaasahan na hikayatin siya. Dapat mong puntahan ito, kapatid. Gayunpaman, hindi ko alam na galing ka pala sa pakikipaglaban, sabi ni Marvin habang minamasahe ang balikat ni Gerald. Mismong si Jasmine mismo ang tila naintriga sa turn ng mga pangyayaring ito, at pasimpleng napatitig siya kay Gerald habang inihahanda niyang labanan ang susunod niyang kalaban. Natagpuan muli ni Gerald ang kanyang sarili sa isang problema. Kung sa bagay, alam niya kung gaano kahusay si Jasmine, at alam din niya kung gaano kalupitan ang pag-atake nito. Walang paraan na siya ay kusang umakyat laban sa kanya. Kabanata 718. Halika labanan mo siya tulad ng isang tao, duwag ka. Sigaw ni Mindy habang nakatingin kay Gerald. Sa totoo lang nais niyang makita silang pareho na nag-iisa. Oo, lumaban ka na parang lalaki. Chanted ilan sa iba pang mga batang babae sa stadium pati na rin. Napailing na lang si Gerald sa isang wry smile sa mukha. Walang paraan na makakakuha siya ng bulate sa isang ito. Alam na, umayag lamang siya sa hamon at dahan-daang napunta sa pangunahing yugto, sa kabuuan ng kanyang maikling pagsasanay kasama si Finlay.
Tinuruan siya ng kabuuang 5 paggalaw sa pagtatanggol sa sarili. Ang bawat paglipat ay magkakaiba, inuuna ang pagprotekta sa gumagamit mula sa alinman sa mga suntok, sipa, o sandata na parehong mahaba at maikli. Ang ikalimang pamamaraan, sa kabilang banda, ay maaaring magamit sa ilalim ng mga sitwasyon kung saan ang isa ay pinaghihigpitan mula sa likuran, habang ang lahat ng ito ay tiyak na makakatulong kay Gerald na ipagtanggol ang kanyang sarili kung makakaharap niya ang panganib. Ang mga ito ay mahalagang paggalaw lamang ng pagtatanggol sa sarili. Ang mga ito ay ganap na walang silbi sa isang away tulad nito. Pagpasok sa singsing, susubukan lamang ni Gerald na alamin kung aling kilos ang gagamitin laban kay Jasmine nang kaagad siyang tumulos sa kanya. Sa kabila ng pagiging babae, ang bilis niya ay hindi biro. Naisip niya na si Gerald ay isang uri ng master ng martial arts. Oh, lalabas na siya, panipi. Tila nagsisikap siya ngayon ng higit na lakas. Ngayon ay magiging kawili-wili ito. Ano ang magiging reaksyon ni Gerald? Panipi. Ang karamihan ng tao ay naging ligaw, ispekula ang mga resulta ng pagtatapos na may matinding kaguluhan. Tiyak na hindi siya makakakuha ng isang hit. Hindi lang siya, mukhang may sapat na lakas. Panipi. Kung gayon paano niya itinapon sa gilid ang Wyatt? Posibleng, nagkataon lamang iyon. Panipi. Habang ang madla ay nagpatuloy na pagtalakay sa kanilang mga sarili, si Jasmine mismo ay tumigil sa harap mismo ni Gerald bago ang kaaya-aya na paglundag at pagganap ng isang umiikot na sipa sa gitna ng hangin. Ang kanyang mga paggalaw ay napakabilis at nakapak, na may puwersa na tila waring ginagawa niya ang paglipat na ito sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, nanatiling cool na ulo si Gerald at inalala ang itinuro sa kanya ni Finlay. Anungan ang pag-atake, kung ang iyong kalaban ay umaatake sa isang sipa, harangan ang pangalawang paglipat. Umaasa para sa pinakamahusay na Gerald pagkatapos naghintay para sa perpektong pagkakataon at sa sandaling nakita niya ito. Kinuha niya si Jasmine sa shin at pinindot pababa sa isang pressure point. Sa kaunting lakas lamang, inilipat niya ang kanyang katawan. Sa tagiliran, matagumpay na nalabanan ng sipa. Hindi sa anumang oras, natagpuan ni Jasmine ang kanyang sarili na ganap na walang balanse, tulad ng naranasan ni Wyatt sandali kanina. Sa sumunod na segundo, nahanap niya ang sarili na nakabangga sa sahig sa labas mismo ng ring. Ano? Pansamantalang natahimik ang lahat, lalo na sina Warren at Maya, na mas naalarma kaysa sa iba. Si Isabel at ang dami ng mga batang babae na una nang nag-uugat. Kay Jasmine ay naiwang walang imik din. Jasmine, sino ang madaling talunin? Si Warren ay isang up ni Gerald. Jasmine, sigaw ni Mindy sa gulat, binasag ang hindi magandang katahimikan habang tumatakbo papalapit sa kanya at inilalayan siyang bumangon. Habang si Jasmine ay nasugatan ng malubha sa balikat, ang kanyang prioridad ay ang unang tumingin kay Gerald mula sa kinatatayuan niya. Nagkaroon siya ng magkahalong damdamin na nasa loob niya, habang nakahawak siya sa kanang balikat sa suporta ni Mindy. Kahit na mula sa isang maliit na edad, Jasmine ay palaging naglalayong maging pinakamahusay na. Gayunpaman, upang magawa ito, kailangan niyang bayaran ang presyo para dito. Para sa pinakamahabang oras, alam niya na ang kanyang mga kapantay ay wala kahit saan malapit sa antas na siya. Kahit na ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay palaging isang bagay na labis niyang ipinagmamalaki, sa wakas ay natalo siya. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayon, si Maya mismo ay nakabukas pa rin ang kanyang panga, lubos na nabigla sa pagunlad na ito habang ang mga miyembro ng madla ay nagsimulang muling magsaya. Ang kanilang mga tagay ay umalangaw-ngaw sa buong stadium. Aw, huminahon ka ng konti, sabi ni Jasmine. Gabi na ngayon at si Mindy ay abala sa pag-aalaga ng mga sugat ni Jasmine sa kanilang silid pabalik sa mansyon ng Fendersons. Namamaga lahat. Diyos, galit na galit lang ako, mga kaklase namin. Kaya paano ka ganoon kalubha ni Gerald? Tingnan lamang ang kalagayan ng iyong balikat. Kung galit pa siya sa akin ng isang beses, wala akong pakialam kahit na magkaklase kami. Iniuutos ko ang isang tao na ilabas siya. Humahabol kay Mindy.
Huwag kang magmamadali. Natalo ako at yun. Sagot ni Jasmine. Ano ang ibig mong sabihin, na wala? Malinaw na niloko niya. Panipi, kalmayan mo ang sarili mo, Mindy. Masasabi ko pa kung nanloloko. Talaga siya, ilalagay ko sa sarili ang gamot mamaya. Gayun din, maaari mong tipunin ang lahat ng 12 sa aking mga guro. May sasabihin ako sa kanila, sabi ni Jasmine habang isinusod. Pabalik ang kanyang damit bago tumingin kay Mindy. Kabanata 719, narinig iyon, kaagad na umalis si Mindy sa kanyang silid upang ipaalam sa kanyang mga guro. Gayunpaman, bumalik siya hindi. Nagtagal, wala sa mga guro ang nasa paligid, Jasmine. Ang natitirang mga matatanda sa mansion ay wala rin. Nagaganap ang kanilang pagpupulong sa silid ng pagpupulong. Nakalimutan mo na ba? Ngayon ang araw na nag-host sila ng kanilang taunang malaking pagpupulong. Paliwanag ni Mindy. Naalala ko lang. Hindi mahalaga, kakausapin ko na lang sila. Bukas, sagot ni Jasmine na nakayuko habang nakaupo sa kama. Hindi nagtagal bago napagtanto ni Jasmine na mukhang si Mindy na. Parang may sasabihin pa siya. Ano ang mali? Tanong ni Jasmine. Narinig iyon, pagkatapos ay lumaktaw si Mindy sa tabi ni Jasmine. Bago siya tinanong, sabihin mo Jasmine, ano sa palagay mo ang pinag-uusapan nila sa misteryosong taunang pagpupulong ng pamilya na ang mga lalaki lamang ng aming pamilya ang maaaring makadalo? Paano ko malalaman? Sagot ni Jasmine habang umiling siya bago may napagtanto. Panipi tuldok. Ano ang pinaplano mo, Mindy? Tanong ni Jasmine habang nakatingin sa mata ni Mindy. Alam mong alam ang iniisip ko. Halika, hindi nila tayo pinapayagan na tingnan ito. Hindi lamang namin alam kung bakit. Kailangan nating manatili sa bahay sa lahat ng oras, halos wala kaming alam tungkol sa ating sariling pamilya. Sa rate ng iyong pagsasanay sa mga taong ito, sasabihin kong tiyak na mas malakas ka at mas may talento kaysa sa karamihan sa mga kalalakihan sa pamilyang ito. Gayunpaman kami ay pinananatiling clueless tungkol sa mas malaking larawan, sabi ni Mindy habang nagbubuntong hininga. Ang ekspresyon ni Jasmine ay nagpatuloy lamang sa pagdidilim lalo na niyang naririnig ang mga salita ni Mindy. Ang mga bagay na sinabi ni Mindy ay parang mga tinak na ubas na nakakabitin sa kanyang puso. Kaya, totoo na nagsumikap ako sa lahat ng mga taon upang mapatunayan na mas mahusay ako kaysa sa mga lalaking iyon. Upang mapatunayan na kaya ko ang alinman sa negosyo ng aming pamilya pati na maaari nilang kudlit. Gayunpaman kahit na matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang kanyang lolo ay hindi kailanman napansin ang anumang mga talento niya at hindi rin niya kinilala ang alinman sa kanyang pagsusumikap. Bakit hindi tayo mag-eavesdrop? Alam kong nais mong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa pamilya tulad ng sa ginagawa ko. Bulong ni Mindy, habang si Jasmine ay tiyak na agad na tumanggi na gawin ito sa nakaraan dahil sa takot na magalit ang kanyang lolo. Matapos marinig ang panghimok ni Mindy sa oras na ito, si Jasmine ay medyo nag-aalangan sa unang pagkakataon sa isang mahabang panahon. Kung magpapatuloy ito, nangangahulugan ba na ipagpapatuloy nila ang pagtatago ng lahat ng ito sa akin at kay Mindy magpakailanman? Nais ko bang ipagpatuloy ang pamumuhay ng hindi namamalayan, kudlit? Makalipas ang isang maikling sandali, umiling si Jasmine. Kudlit tuldok. Hindi, tama siya. Talagang tumanggi akong ipagpatuloy ang pamumuhay ng ganito. Kudlit. Magre-rebelde si Jasmine sa pagkakataong ito. Tiningnan niya si Mindy at tumango ang dalawa sa isa't isa. Bago, lumabas na sneakily patungo sa silid ng pagpupulong. Tila nasa tamang panahon lamang sila upang simulan ang pagpupulong. Pangalawa, pangatlo, kumusta ang mga paghahanda? Upang matagumpay na makitungo sa isang bagay na malaki, ang sandata mismo ay isang napakahalagang kadahilanan. Sinabi ng isang matandang lalaki na may isang stick na nakaupo sa upuan ng parangal habang nakatingin siya sa dalawang binata. Siya ang patriarka ng pamilya. Halos kumpleto na ang paghahanda, tatay. Gayunpaman, kahit na pinagsama kaming pareho, hindi pa rin namin nakukumpleto ang pinakamahirap na misyon na itinalaga sa amin. Kung buhay pa lang, si Kuya, baka,
Si Jasmine, na naka-eavesdropping na, ay nagsimulang makinig ng mas maigi sa puntong ito. Matapos marinig kung ano ang sasabihin niya, ang matandang patriarka ay kaagad na nagsimulang mapunit bago sabihin, oo. Kung siya ay buhay pa, ang Fendersons ay hindi magiging kasing pasibo tulad ng sa ngayon. Ito ay isang kahihiyan na siya ay pinatay. Tuldok tuldok tuldok. Ang Diyos tunay na gabayan ng isang anghel pabalik sa kanyang mga bisig sa araw na iyon. Panipi, nang masabi iyon, tumulo ang luha sa mga pisngi niyang kunot. Kabanata 720, sa katunayan, matapos ang batang master ay pumasa, walang ibang Fenderson ang nakapaghamon sa aming magkaribal na pamilya. Kung sabagay, nasa katandaan ka na nang nangyari iyon. Kuya, ito ay talagang isang kahihiyan. Salamat sa Diyos ang aming maliit na Jasmine ay labis na may talento. Ang kanyang mga kasanayan ay maaaring madaling tumugma sa mga batang master. Sa sapat na pagsasanay mula sa amin, maaari siyang maging mas kamangha-mangha, sabi ng isa pang matandang lalaki. Habang pinag-isipan kong payagan siyang sumali dito, siya pa rin ang nag-iisang anak na babae ni Ethan. Siya ang huli sa kanyang linya ng dugo. Pinuprotektahan ko siya mula sa labas ng mundo sa pinakamahabang oras. Wala lang akong puso na papasukin siya sa lahat ng ito. Bulalas ng patriarkang Fenderson. Bata pa rin siya at sa huli ay ikakasal din siya. Dapat ko ring banggitin na kahit na ang batang Panginoon na si Ethan ay hindi nakayanan ang pamilya. Ano ang magagawa niya? Ang kanyang mga magulang ay kapwa pinatay sa pangyayaring iyon, sa palagay mo ay magdadalawang isip silang ibagsak ang isang maliit na batang babae, sabi ng isa pang nasa katanghaliang lalaki na may malangis na mukha. Narinig iyon, ang pangalawang batang Panginoon na pinangalanan ng Joseph Fenderson ay hinampas ang kanyang mga kamay sa mesa, habang nakatingin siya sa lalaking nasa edad na. Ano nga ba ang eksaktong ibig mong sabihin doon, Noah Skyler? Napagamot ba namin ng maayos ang pamilya Skyler para hindi mo kami igalang tulad nito? Panipi, ayoko. Ang aking lumang umuto ng isang ama ay patuloy na nagpapaalala sa akin na ang mga Skyler ay walang hanggang pagkakautang sa mga Fenderan. Ginagawa niya ito mula pa noong bata pa ako. Sinabihan akong makinig sa lahat ng iyong sasabihin at eksaktong ginagawa ko iyon sa nakaraang ilang taon. Tinulungan din kita na masecure ang kapangyarihan sa Timog Kanlurang rehiyon. Maaari ko man lang makuha ang kredito para dyan, tama? Sagot ni Noe habang nakatitig kay Jose. Bukod sa Fendersons, ang ilang mga miyembro mula sa kanilang mga pamilya ng vassal ay naruroon din. Pagkatapos ng lahat, ang malalaking pamilya na tulad nila ay dapat magkaroon ng kahit kaunting mga vassal sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ito ay katulad sa kung gaano karaming mga tao ang magsisimulang magtrabaho sa ilalim ng Crawfords tuwing bumubuo si Gerald ng anumang mga bagong samahan. Totoo yan, medyo natulungan ni Noe ang Fendersons sa nakaraang 2 taon. Kahit ang aming pamilya ay nakapagpakain ng kanyang kredito, ungol ng ilang iba pang mga kasalukuyang kasapit. Ito ay sa sandaling iyon nang ibasag ng patriarka ang kanyang paglalakad sa sahig na naging sanhi ng manahimik ng lahat. Kung may sasabihin ka, iduraan mo lang ito, sabi ng matanda. Habang napasinghap siya, oh, wala ito, Master, ito ay lamang na ang batang Panginoon ay lumipas na sa loob ng maraming mga taon. Nabanggit na rin natin ang paghahati ng mana dati, ngunit noong panahong iyon ay sinabi. Muna kailangan naming maghintay hanggang lumaki si Jasmine. Kaya, malinaw na lumaki siya ng maayos. Hindi ba mataas na oras upang gawin ang ipinangako mo? Wala rin namang tagapagmana si Ethan. Panipi, manalo ka, sabi ko na nga ba. Ang aming batang Panginoon ay maaaring lumipas ng matagal na, ngunit ang paghihiganti ay mauna. Ngunit narito ka, sinusubukan mong hatiin ang kanyang mana. Panipi, maghayganti ka. Sa paglalagay nito ng diretsahan, tila talagang hindi kayo nangangahas na gawin ito. Bukod, ang pag-iwan niya ng kanyang mana sa inyong dalawa ay nagpapatunay na ang iyong mga kasanayan ay limitado. Ito ay hindi isang kahabaan upang maangkin na ang Fendersons ay nagiging mahina sa pangalawa. Hayaan
Lamang natin na hawakan ang kanyang mana upang ang Fendersons makakuha ng isang mas mahusay na pagkakataon sa paglaki muli. Panipi, tama si Noe, siya sa ilang iba pang mga miyembro, habang si Joseph at ang kanyang kapatid ay nagpupumilit na makabuo ng isang naaangkop na tugon, ang pinto ay binuksan ng isang malakas na putok. Pumasok si Jasmine sa silid ng pagpupulong, namumula at nanlamig. Ang kanyang mga mata habang sinusuri ang bawat kasapi sa silid. Ang kanyang titig ay tuluyang nakalok kay Noe. Tio Skyler, sabihin mo sa akin kung sino ang pumatay sa aking mga magulang. Sino nga ba ang kaaway? Maghihiganti ako para sa ating lahat. Panipi, pagkakita sa kanyang barge in, ang patriarch ay simpleng bum-ontong hininga, sigurado na narinig niya ang buong pagpupulong. Walang nang ahas na magsalita ng isang salita, kahit na si Noe na. Ngayon ay tumitingin sa gilid, nagpapanggap na parang hindi niya narinig ang tanong niya. Matapos palabesan ng isa pang malalim na buntong hininga, ang patriarch ay sumulyap kay Jasmine bago sabihin, magpahinga muna tayo. Jasmine, sumama ka sa akin. Panipi, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.